Magandang gabi po sa inyo. At hindi po si Frank, basta natin ang Acts chapter 8. Ano ba lang magawa? Kapitulo 8. Acts chapter 8. Now, dahil po yung pinalalahanan ng aking Panginoon mula po sa Bible, na sa mga huling panahon, isa po sa sign na kanyang nagdabit na pagdating, kung siya tanungin, ang sinabi na niya ay be not deceived. Be not deceived. Kayong madaya. Now, in Acts chapter 8, verse number 5, ating mabasahin ito, chapter 5, hanggang verse number 13. Acts chapter 5, verse number chapter 8, verse number 5 hanggang number 13. Kung nakita po nyo, ay magkaroon tayo po ng palitan ng tayo. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsy, and that were lame were healed. But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one. And to him they had regard, because that of a long time he had bewitched them with sorceries. But when they believed, preaching the things concerning the kingdom of God, in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Verse 13, then Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done. Napasin po ninyo, kapag talagang merong salvation, ay merong kagalakan. Or to verse number 8, yun po, pag merong salvation, ay meron talagang kagalakan. Pero nahigit sila, kapag merong revival talaga na sa mga tao ng Diyos, ay merong great joy. Okay, bakit? Sapagat ang Diyos ang gumagawa sa puso at sa buhay ng tao. At Diyos ang siyang gumagamit. Diyos ang siyang nagliligtas. Kaya nga tayo, ang trabaho na natin is what? Ibigay ang gospel at ang Diyos ang siyang gumagawa. But let me remind you, in verse number 8, kapag ang Diyos ay gumagawa, gagawa din naman ang Diablo. Sa verse number 8, there was a great joy in the city. And you know it. But verse number 8, but there was a certain man called Simon. Dalangin tayo, Panginoon, ako po yung tatutubaya. Ako po bigyan mo ng kalakasan, ng tinig, ng iyong paggabahin, higit sa lahat ng iyong kapangyarihan. Aking dalangin, ang iyong mga tinubos, ang mga tao yung pinibig, binibig mo ng iyong pananadugo, Panginoon, kausapin mo rin, palafasin at pusugin. Ako po gamitin lamang sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ito pong kalatang ito ay nagsisabing warning sa ating mga mananampalataya. Higit sa lahat sa mga batang mananampalataya. At higit sa lahat sa mga Kristiyano, madali pa rin papaliwala at madala kapag nakakita ng mga himala o kakaibang nangyayari. Alright? Tapos sa Christian, mahalaga na tayo ay nagmamature sa pananampalataya. Hindi tayo narinig sa pagkat nakakita tayo ng himala. Narinig tayo sa pagkat tayo ay nakarinig ng salita. Amen? Amen? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen? And the fear of God is the beginning of what? Wisdom. Now, okay. Now, isipin ang ginawa, ang naging kasangkapan ng Lord
naligtas yung Samaritan woman. Amen? At yung Samaritan woman, ang siya nakapag-akay sa marami sa kanyang kababayan. Diba? Doon sa Samaria. Now, sa chapter 8 ng Acts, binalikan ni Philip yung lugar na yun. Okay? At nakaroon ng great revival doon sa lugar na yun. Hindi lang mga great revival, kundi marami pa nakakilala sa Lord. Marami pa. But of course, ang job din yung nagawa, kaya ito nga, sa verse number 9, itong si Simon ay isa sa naroon sa Samaria. Ano sa according to number, sino ba itong Simon na ito? Sino ba siya? Number 9. But there was a certain man called Simon, which before time, in the same city, used what? Sorcery. Okay? Meron siyang galing. Meron siyang agimat. At nakakagawa siya ng mga miracle na talagang yung mga tao ay humahanga sa kanya. Sorcerer at siya po'y magician. Magician. And according to verse number 9, no? Okay, dahil dito ay napapamanghan niya yung mga tao sa Samaria. Hinahangaan siya. Alright? Okay? Giving out that himself was some great one. Natin po yan? Notice number 10. Meron tayo tagalog testing. Number 10. Lahat. To whom they all give him from the least to the greatest. Talagang kinikilala siya sa lugar na yun. Ibalamin? At ang tingin sa kanya ay magiting na tao. Okay? Ano na sabi nila? This man is what? The great power of God. Meron siyang power. Diba? At ang paniniwala ng mga tao, yung power niya ay saan galing? Sa Diyos. Okay? In verse 11, and to him they had regard. Kinikilala. Pinaniniwalaan. Ano ba ang sinasabi? Tinatanggap nila. Diba? At siya'y pinakinggan nila. Sapagat mahabang panahon, pinahahangan niya sila ng kanyang mga sorcery. Sorcery. Okay. And then, ito yung dinat natin Philip. Mga tao na nabingwit, na paniwala ng lalaki na nangalan Simon. At ang kanilang paniwala, itong si Simon ay what? The great power of God. Okay? Patayin ka, verse number 13, tunay talaga na higit na makapangyarihan at higit na matalas ang salita ng Diyos. Nadinala sa Samaria itong si Philip. But when they believed Philip, preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus, they were baptized in both men and women. Yes, tunay talaga, you shall know the truth, and the truth shall make you what? Free. But verse 13, itong si Simon din, naniwala at nagpabaptize pa. Nakati ba? At si Simon man, naniwala at nang mabautismuhan ay nanatili siyang kasama ni Felipe. Sumama sa mali. Nakati po? Sumama sa mali. Mariwanag ba? Okay. Naging worker pa ni Philip. Naging follower pa. Diba? Pasinin nyo? Okay? Naging kasama ni Philip. Alright? At kanya pong pinanonood, pinagbabasa, at talagang hangang-hanga siya. Diba? Sa power ng Diyos na nasa Felipe, nalipod talaga, natunay na lipod ng Panginoon. Alright? Maganda yung lesson, ito po yung warning. Okay? Sa ating mga Kristiyano, no? Na tayo sa Kristiyano, number 1, huwag tayo don't be deceived by the power of false Christianity. Itong si Simon ay hindi totoong Kristiyano. Si Simon ay what? False faith Christian. Hindi naman entitled false Christianity. Okay? Sa panahon ito, hindi lahat na nagsasabihin they are born again, they are Christian, ay totoong Kristiyano. Okay? Okay? Hindi lahat na nagsasabihin sila yung pastor ay totoong pastor. Hindi lahat na nagsasabihin
sila ligtas din, ay totoong ligtas. Sa Bible, do not deceive. Amen Christian? Magaling din silang magsalita, magaling din silang magturo, at musulman ay para bang higit pa silang kapani-paniwala kaysa sa ating totoo. Agree with me? Okay, number one, kaya don't be deceived. Number one, by the power of false Christianity. Ang ating power ay from above. The power of the Holy Spirit. Diba? Doon sa mga taong ito, meron din power, may gumagawa sa kanila. Babalik tayo dyan, ha? Sige niya, magtungo kayo sa Ephesians chapter 2. Alright, that is verse number 2, Ephesians chapter 2 and verse number 2. Ephesians 2:2, ready? Wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of what? The power of the air, the spirit that what? Working. Kita mo? Sa atin yung gumagawa ang Spirit of God. Sa kanilang unbeliever, meron din gumagawa. Okay? Ito yung power of the air, it is the spirit that now worketh in the children of disobedience. Okay? Kaya meron sila ng power at talagang minsan, ito mga tao ito, para talagang makapagdaya ng marami ay talagang pinagkakalooban ng diablo ng power niya. Kaya kaya do not be deceived. No? Mag-iwas ka, don't be deceived by the power of false Christianity. Naalala niyo ulit, tayo binabanggit. Okay. Si Satanas, he is a great counterfeiter. Magaling siya talagang kayang gayahin yung nagagawa ng dating Kristiyano. Kaya magayahin. Naalala niyo, nung si Moses, hinarap niya, nung siya tawagan ng Panginoon, ayaw pa niyang sumunod. Ang sabi ng Panginoon, ihagis mo yung tungkod mo, at yung tungkod niya naging ahas. Diba? Sabi ng Lord, pagdating mo kay Paro, ipakita mo yan para makita niya talaga yung talagang ikaw ay sinubuko. Pangalawa, ilagay din kami mo kanan kami mo sa puso. Ilagay, diba? Palisin mo, diba nakakita yung kanyang kamay? Ilagay mo ulit, wala na, diba? O, pakita mo yan. Diba namin? Amen? Amen? Alright. Now, paghanap niya kay Parao, inihagis yung tungkol niya naging ahas. Now, hindi pa si Parao, meron din siya mga sorcerers, sabi niya. Anong ginawa ng mga sorcerers? Inihagis, naging totoong ahas. Amen? At yung kanyang kamay, nagkakaito, nawala, nagayit din ng mga tao ni Parao. Galing ba yan? Not only that, hindi ba nakapagpalabas din sila ng palaka? You follow me? Amen? Ang hindi nila nakayaswat yung maraming kuto at yung mga kabibiban pa. You follow me, sir? Amen? Kaya itong mga tao ito, but yes, they are false Christian, they are false prophet, they are false pastor, but siyempre, meron din silang power upang pahangain ng tao. Okay? Kaya number one, don't be deceived by what? Huwag kayong padaya sa the power of false Christianity. Minsan, kung hindi ka sasalain, i-persecute na kaaway, gagayahin din niya naman ang iyong faith. Pero ito ay false faith. Amen? Secondly, sa verse number 13, itong si Simon ito, na yung power niya, akala lang tayo power na, pero power na, verse number 13 ang nangyari. Then Simon himself what? Believe. Okay? At si Simon man ay what? Maniwala. At nagpabautismo ba? Alright, na ang tanong, totoo ba nananampalataya? Totoo ba naligtas itong si Simon? Now, according to verse number 13, ano po? Ang naka-influence
Word of God. Ang naka-influence sa kanya what? Yung miracle na nakita niya nagagawa ni Philip. I-follow niyo siya? Are you with me? Amen? Amen, isa? Okay, isa na. Alright. Verse 13 shows kung ano talaga ang nakahikayat kay Philip. Ang nakahikayat kay Philip ay hindi yung Word of God, hindi yung word of salvation, kundi yung the sign and miracles that Philip had done. Again, not the word of salvation, but what? The sign and miracles. Yun ang kanyang tinanggap. Parang minsan, may babautismuhan tayo, di ba? Tinatanong natin, sino tinanggap mo? Hindi masabi. Minsan, binibiro natin. Sino ba tinanggap mo? Si Jesus ba talaga? O si Kenneth? Makikinig ka sa akin? Sino ba talaga tinanggap mo? Ang Panginoon ba o si Ana? Makikinig ka sa akin? Amen? Isa? Nang ito si Simon Philip, sino tinanggap niya? Hindi ang Lord. Alam mo kayo tinanggap? Yung sign and wonders na ginagawa ni Philip. Kaya si Simon is what? Faith Christian. Notice verse number. Number 14. Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had what? Received the word of God. Kaya po, kay Simon, walang binanggit na gano'n. Hindi, yung mga Samaritano, word of God ang tinanggap. Si Simon ang tinanggap, signs and miracles. Amen, isa? Amen? Listen, tingnan sa akin. Naalala niyo yung John chapter 6, yung maraming tumalikod sa Lord? Amen? Amen? At binanggit ng Lord, kaya kayo narito kasi nakakain kayo ng tinapay. Pero alam niya kung sino ang talagang hindi nanampalataya. Kaya pagdating nun, dumating ang time, maraming tumalikod na sa kanya at hindi na muli pang sumama. Amen, isa? Amen? Kaya sabi niya sa labing dalawa, kayo rin ba'y aalis? Pero alam mo na, don't be deceived by the power of false Christianity. Secondly, warning, don't be deceived by the artificial faith. Ano yung pangalawa? Don't be deceived by what? Faith of faith Christians. Ang ilan dito ay nagpapakilala pang pastors. Diba? Kaya sinasabi natin, no? Don't trust in a supernatural experience. Ang iba, nagpastor, naging magagawa pa, ano? At ang kaya sinasabi ay tinawag sila at dahil sa mga ganitong karasan, kaya sila ininiwala sila lingkod ng Lord sapagkat may mga kakaiba sila nakita nasaksiyan sa kanilang buhay. So to say, they are what? Faith Christians. Now, marami sa inyo ang nakakakilala kay George Foreman. Hindi ko kakakilala ba siya sa kasi? Si George Foreman. Magaling na boxer, di ba? Malakas yan. Marami siyang napapaklak na knockout. Si Muhammad Ali lang na nakatalo sa kanya. Alright? May edad na lumalaban pa. Pero siya nagretiro, tumigil sa boxing, no, at nagpastor. No? At alam nyo, ito ang kanyang testimony bakit siya nagretiro at nagpastor. Si George Foreman ay lumaki
ibinata without religion sa kanyang buhay. Ha? Pero, noong 1977, pagkatapos ng isang mabigat na laban dito kay Jimmy yan, itong si Foreman, pumasok sa kanyang locker room at kaagad sabi niya, nakadama siya ng parang siya kumamatay. Katatapos ng laban, sa locker room, naramdaman niya na parang siya mamamatay na. No? Wanting to survive, sa kanyang kagustuhang mabuhay, sabi niya, nag-pray siya talaga ng buong likas. At ang sabi niya, i-devote niya yung kanyang panulunan ngayon sa charity. At sabi niya, pero nakadinig siya ng tinig na nagsasabi, I don't want your money, I want you. And then, sabi niya, then, isang napakalaking kamay ang humablot sa akin hanggang sa akin nawala ng malay. At nung siya magkamalay, nakahiga siya sa locker room, napapaligiran ng kanyang mga kaibigan at kanyang staff members. Sabi niya, nung oras na yun, damang-damang niya kasi puno-puspos ng presensya ni Kristo. I felt that I was physically filled with the presence of dying Christ. At naramdaman niya na at ang kanyang parangal yung kanyang noo ay tumutulo yung dugo dahil sa crown of thorns. At ang kanyang palad, ang tingin niya ay merong akot ni Kristo, pati yung kanyang paa. Sabi niya, I knew that Jesus Christ was coming alive in me. Sabi niya, at napatakbo ako sa shower. And then I turned on the water, shouting, Hallelujah, I was born again. Tapos yun po, nung oras na born again siya, I kissed everybody in the dressing room and told them I love them. Ito yung na 1977 at mula noon, I never have been the same again. So Foreman stated that in this crisis experience, he became a born-again Christian. Okay? And then, winelcome siya ng Church of the Lord Jesus Christ, a Pentecostal church, at mula noon ay naging pastor hanggang sa ngayon. Makita siya. Nakakagano ko, born again pa talaga siya? Ligtas pa talaga siya? Don't forget, yung ating lesson lagi, in God's economy, in saving the lost, meron tatlong tamang kailangan, di ba? Essential. Ano yung ba na bro? The Word of God. The Word of God. Faith coming by hearing Him by the Word of God. At tayo bin na born again dahil sa incorruptible seed, the Word of God. Number 2 is what? The Spirit of God. Amen? Yung Spirit of God, ginagamit yung Word of God. And amen? Just okay. And when He comes, He will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Amen? Number 3 is what? The man of God or the soul winner. Amen? Amen? Kaya sa lahat ng naliligtas, tatlo yung pangunahing kailangan. The Word of God. Alin pangalawa? The Spirit of God. Number 3, the soul winner. Amen? Si George Foreman, wala na pa rin yung Bible. Hindi wala nag-witness. Amen? Amen? Hindi walang testimony na nagpatay kay Jesus Kristo. Alam mo kanyang pasaya ng kanyang pagiging born again? Vision, miracles, experience, emotion. Amen? Then naging pastor. Ang pastor siya lumahatang panahon. Okay? Pero minsan lumahatang laban pa rin. Okay? Kaya nga, sana
as a Christian, as a Bible Baptist, we know better. We know better. Kaya don't be deceived by the power of what? False Christianity. Ang pangalawa, don't be deceived by what? Artificial faith. Or faith. Amen? Kahit kanina, meron pa naman nakausap. Born again din daw siya. Tumangkad din siya. Pero pag tinanong mo, hindi ligtas. Faith. Amen? Kapag tuturo ako, amen ang amen. Hindi naman tiyak mo sa iyo. Okay. Now, kaya, don't be deceived. Don't be deceived. Delikado ang isang Kristiyano na mahilig na mapaniwalain sa mga milagro. Delikado ang Kristiyano na laging nakatingin sa mga naghahanap pa ng mga pagitain at naniniwala pa sa mga panaginip. Amen siya? Amen. Lahat ng gusto ng Diyos na malaman natin nasa Bible. Amen siya? Now, ngayon, laganap ang pastor. At dami ko, delikado rin yung mga Kristiyano na pagpalayawan siya sa YouTube na lang nanonood, sa Facebook, may mga pastor silang tinatawag. Nakikinig sa akin? Okay, hindi siya nagpakalang pastor, ay pastor mong natawagin. Alright? Now, how to know, paano yung pastor na false? You follow me? Now, how to know if a pastor is a false pastor? How to know? Paano natin malalaman kung itong pastor na ito ay hindi totoong pastor? Number 1, 1 Timothy 3 and verse number 2. How to know if a pastor is a false pastor? Tingnan mo na sa King James. Sa New Testament, pag nakita yung term na bishop, pastor ito. Okay? Ang pastor, ang bishop ay office ng pastor. Are you with me? Amen? The word bishop means administrator. Tagapangasiwa. You follow me? Bishop means what? Administrator. Pangalawa, ito also means overseer. Bishop means what? Ano yung pangalawa? Overseer. Nagmamatsyag, nagbabantay. Okay? Kaya nasabi ng 1 Timothy 3:2, if any man desire the office of what? A bishop o a pastor, ano sabi talaga sa English? Ano sabi ng Bible? Okay. This is true say, if a man desire the office of bishop, he desire a good work. Alright, verse number 2. At pangunahing kwalifikasyon ng pastor ay what? Anong pangunahing kwalifikasyon ng pastor? Like a bishop or a pastor, then must be what? Blameless. Ano so? The husband of one wife. Is it that word? So ang pastor dapat siya what? Husband. Anong pastor? Husband ng one wife. Hindi siya wife, okay? Hindi siya what? Wife ng isang husband. Hindi. Husband ng one wife. Paliwanag ba? Now, ano sabihin? Number 1, how to know if a pastor is a false pastor? How to know? Number 1, is the pastor a man? Ano number 1? Ano number 1? Yung pastor ba, lalaki? Nakikinig ka sa akin? Kaya pag ang pastor ay babae, ano siya? False. False siya. Okay? Yung mga sabihin, may pastor ka rin pero babae, wala silang pastor, babae yun eh. So God said a pastor must be the husband of one wife, not the wife of one husband.
husband. No? Tapos babae ka. Amen? Huwag niyo kalimutan, God calls men to pastor, not women. Amen? Ang tinatawag ng Lord na magpastor is what? Mga lalaki, hindi babae. Okay? Don't forget, lahat ng propeta ay pawang lalaki. Amen? Magmula kay Adan, kay Abraham, kay Noe, kay Enoch, nakikinig ka sa akin? Kay Isaac, and kay Abraham, kay Jacob, amen? Amen? Then, Joshua, then Caleb, then Isaiah, Jeremiah, amen? Nehemiah, Obadiah, Malachias, hanggang sa lahat ng apostol bawal lalaki. Amen? Amen? Hanggang sa pag-elect ng deacon, lalaki rin. So how to know if a pastor is a false pastor? Number one, is the, ano dapat natin makita? Number one, is the pastor a man? In 1 Corinthians 14:34, okay. Ano pa rin, pag-inas mo rin, 1 Corinthians 14:34. Okay, ready? Basta, let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the Lord. Amen? 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 Hindi ibig sabihin na ang pinag-uusapan Diyos ng authority sa church. Hindi sila authority sa church. Okay? Amen? Amen ba siya? Isa ko din, yung ating mga ladies, mga worker natin, nagtuturo sila sa bata. Nagtuturo sila sa choir. Diba? Okay, Sister Ana, Sister Analo. Okay, nagbibig sila sa mga kapwa babae. Pero hindi sa kalalakihan. Ano yun? Amen ba siya? Ang ginagawa sa akin ito ay preaching na. Okay? Mag-lead na ng church. Ano Lord? No. Okay, hindi sila para magkaroon ng authority sa church. 1 Timothy 2 and number 12. 1 Timothy 2 number 12. How to know if a pastor is a false pastor? Kapag ang pastor ay babae, peki yan. Hindi totoo yung pastor. At hindi sila narapat tawaging pastor. 1 Timothy 2 and number 12. Alright, nandiyan na kayo? Ready? Kaya? Alright. Number 11. Let the women learn in silence without subjection, but suffer not a woman to teach nor to assert what? Authority over the man, but to be in silence. Okay? Hindi ko ipinahintulot na ang babae magtulog ni magkaroon ng pamumuno. Kita mo? Hindi ko nahirig. Hanggang 14. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. Okay? Kaya nga, kapag sila may pakilalang pastor, pero sila yung babae, listen, they are lying. They are lying. Amen? At hindi sila talagang nararapat pakikinggan. Amen guys na? Kasi nasabi dito sa bakit may mga member tayo sa pagkamalayo. Nanonood na sa mga sa YouTube. Mga babae nang i-preach. Hindi dapat. Are you listening? Secondly, how to know if a pastor is a false pastor? Number 2, does he have the right doctrine? Pangalawa, meron ba siyang tamang doktrina? Okay? Huwag nyo kalimutan,
importante doctrine. In 1 Timothy chapter 4 and verse 16, dahil huwag niyo kakalimutan na tayo ay naligtas sapagkat nakarinig tayo at tumanggap tayo ng tamang doctrine. Education? Are you listening? Doctrine means what? Teaching. Amen? Aral, turo. Ano ba yung ating katuruan? Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Ano ba yung ating turo? Siya'y nabuhay na muli. Ano ba yung turo? Upang ang sino sa kanyang manampalatay, huwag mapakuli magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ano ba yung ating turo? Sa biyaya kayo dalaga sa magitan ng pananampalataya. Hindi gawa. Alright? Kaya nga kapag sinabi ng isang pastor, na hindi sapat na nampalataya ka lang. Hindi sapat na tinanggap mo lamang siya. Kailangan mo pang gawin ito. Tandaan nyo, he is not of God. Hindi siya totoong pastor. In first, tingnan ka sa naman, mag-ingat kayo sa inyong sarili at sa inyong doctrine. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa mo nito ay ang iyong sarili, ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Alright? Ano sabi niya sa King James 4:16? Dahil nga po lahat, ready? Take heed unto thyself and unto what? Unto the doctrine. Continuing them. For in doing this, kapag nagpatuloy ka dyan, thou shalt not save thyself, and then that hear thee. Tama? Kaya nga, ito yung pangalawang basihan. Kung yung pastor ba ay totoo o fake. Tandaan nyo, someone who preaches false doctrine cannot be God's man or pastor. Pakibasa ka na malakas? Hindi siya totoo pastor. Kung meron siyang maling turo. Okay, listen ko rin. Okay. Kapag yung pastor ay nagsabi na, alam nyo, kaninang tanghali, kinausap ako ng Diyos. Tandaan niyo po din, hindi siya pastor, hindi siya tao ng Diyos. Ilang na naman salita. Sinabi sa akin ng Panginoon, ibigay ko sa akin yan. Isa itong pastor. Kapag sinabi ng pastor, isang pastor na, tayong lahat, ang lahat ay anak ng Diyos, tayong lahat ay magkakapatid, hindi sa totoong pastor. Are you listening? Amen? Amen? Be aware. Okay? Alright. Yung universal fatherhood of man ay false teaching. Ano yung pangalawa? Universal brotherhood of man, ito po yung false teaching. There is no such thing as universal fatherhood of God. Ano sabihin ng universal fatherhood of God? Ang lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. Ano naman yung universal fatherhood? Ang lahat ng tao ay magkakapatid. Kaya ang tawag nila sa mga Muslim, kapatid na Muslim, kalokohan yun. Bakit mo nakikipag yung unsaved? Follow me siya? Don't forget that. Doctrine is vital. It is vital. Pangatlo, how to know if a pastor is a false pastor? Does he associate with those who don't have the right doctrine? Alam mo sabihin na? Isa ito sa pagkakakalala na kung totoo siyang pastor o hindi. Ano yung pakibasa? Das? Ano yung sabihin niya? Di ba nung pa may mga pastor ako na mga pastor ng conservative, pastor ng Pentecostal, pastor ng Alas. Duman, ba't di ka tumatala sa kanta? Hindi ako tumatala.
Hindi tayo para makipag-fellowship sa asosasyon na may mga ministro ng INC, ministro ng Jehovah, at pastor ng mga Pentecostal. Hindi tayo sumasama doon. Sapagkat hindi natin sila kauwi sa doktrina. Okay? Kapag ang pastor ay ka-fellowship ng mga Mormons, Iglesia Jehovah, hindi siya totoong pastor. Kahit Baptist pa siya. Ano yung gawin? Amen? Now, for example, bakit hindi ako nakikipag-fellowship ng mga Pentecostal? JIM. Pwede ako nakikipag-fellowship. Kapag nakikita ako nakikipag-fellowship isang araw, ay, pwede pala yun. Eh, pag inimitahan kayo ng Pentecostal, pupunta rin kayo kasi nakita niyo ako eh. I-follow niyo? Ipapahaba ko tuto ko. Kasi ako pas susunod ko siyempre ako eh. Ano? Ewan niyo siya? And then, ito po'y paglabat sa 2 Corinthians 6:14-18. Ano ang command sa atin? 2 Corinthians 6:14-18. Ano ang sabi na sa atin? Alright. Be not unequally yoked together with unbelievers. Amen? Alam niyo kung paano ito itinuro ng Panginoon? Sa Roman people pa, tinuturo niya ito eh. Ang Hudyo, pinagbawalan sila ng Lord na kapag nag-aaral sila, kasi kung magkaroon sila minsan apat na asno, apat na toro ang ginagamit. Wala. Meron silang yung pinagbawalan sila na kung kayo nagayang mga pigasibisan, nag-aaral sila, ang magkatuwang baka, tsaka asno, bawal yun, hindi ka no. Tinuruan sila ng Lord na kung magtatanong ng trigo na. Pag dumaraw yung trigo ng ubas. Diba namin? Amen? Ito yung paglalarawan na ng secret Corinthians 4 na tayo ay maging puro, maging sa ating pag-fellowship. Amen? Huwag kayo makikipag-fellowship ng kakaiba sa inyong pananiwala pananampalataya. Amen? Kaya kita nyo, ang mga totoong Baptist, mula sa panahon ng Apostol, hanggang sa panahon natin ito ngayon, ang doktrina pure. Tingin mo na sa akin. Alin siya? Huwag ka nga. Amen? Aralin nyo yung teaching ni Apostol Pablo. Pareho-pareho natin. Bakit? Sapagat naturuan sila, do not be not unequally yoked together with unbelievers. Alright, kasi minsan sinasabi sa atin, bakit ang JIL ba, ang JIL ba, ang Pentecostal ba, unbelievers din mga tawag? Yes, they are believers. Oo, sinasabi na, di ba tumungkap din kami, ang salvation namin si Kristo? They are believers. Sabagot tayo, we believe that the Bible is the complete revelation of God to men. Tama? Ang Bible ay kompleto ng pahayag ng Diyos. Ang Pentecostal ng JL, naniniwala sila sa tinatawag na extra biblical revelation. Isa yun sa belief nila. Ang tawag na extra biblical revelation. So, may extra pa. Na ang Diyos daw ngayon ay pwede pa makipag-usap sa taas magitan ng panaginip o mga pagkakitain o kaya ay taong nagtatangs. Extra biblical yun. Samantala ang ating turo is what? The Bible is what? The complete revelation of God to man. In 1 Corinthians 13, kapag dumating yung perfect, yung bahagya lilipas. Amen? Amen? Anong perfect? The Bible. Revelation 22:18-19, ang sino ang magdadagdag ng anumang aral sa aklat nito ay dadagdagan ng Diyos ng sagot ng sulat. Paliwanag ka? Amen? Kaya hindi na naging magpalusap nila. Okay, ano pa?
we believe na pastor, lalaki, babae, na meron silang pastor. Hindi nila tinatanggap yung sinasabi yung ating binasa sa Bible. So, ano tatawag mo sa kanila? Unbeliever. Amen? Hindi ako believer. Pinipili lamang nila yung kanilang gustong paniwalaan. Tayo ngayon, pinaniniwalaan natin lahat. Ay, evolution? Hindi tayo tagapakinig lang, hindi tayo doer ng ating pakinggan. Okay. Alright, ano kayo? 2 Corinthians 6, 14 to 18. Sabi nga po tayo, be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness, and what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the printing, and I will receive you. Ito yan. Kahit sa mga lugar na may mga pare, madre, na nagbibigawan, lumalayo tayo doon. Lumalayo tayo. Anong ating base? Anong ating basya? Ito. Pangalawa, 1 Corinthians 10:20. Gusto ko tandaan ito. 1 Corinthians 10:20. Pinapahinta mo ito minsan sa inyo, ayaw ko lang magpahinta na. Okay. 1 Corinthians 6:19 to 20. Ano na kayo? Alright, 19. Again, what say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything? Number 20, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that you should have. Nakati ba yan? Okay. Panalos na. Tingnan. Sino kausap ni Pablo? Christian o hindi Christian? Christian. Amen? Corinthian Church. Mga member ng Christian. Amen? Amen? Pero napasin mo, ang kanyang warning din, huwag kayong makipag-fellowship sa mga demonyo, ha? Lumalabas, pwede pa lang nangyayari, hindi mo alam nakikipag-fellowship sa demonyo. Liwanag ba? Sa anong paraan? Ito yung paliwanag ng reference Bible. Behind the idols are fallen angels. Okay po ako? Alright. Devil literally means demons. Of great concern to the apostle is that behind the idols are fallen angels, evil spirit. Kita niyo po yun? Okay, hindi mo makita lumalabas na talaga. Yung mga lumulukot sa Diyos-Diyosan, ano dito nilulunod nila? Evil spirit. Amen? Amen? Ngayon, dumalo ka sa kasal, na meron sa Catholic, paglipay, nag-inom ka, nag-inang ka, anong nangyayari? Nakikipag-fellowship ka sa mga demonyo. Parang hindi lang ibig sabihin nito, Diyos sa mga nalukugin ko. Huwag na rin pumapasok dyan, huwag kayo matulad yan, hindi ibig sabihin. Okay? Kapag nakakita ka ng mga pastor na involved pa sa ganito, nakikisama pa sa ganito, okay, they are false pastor. Ipinapahamag na yung kanyang mga buka. Okay? And lastly, na pinakamahalaga, does he add to salvation? How to know if a pastor is a false pastor? Ay, pangapat paradalas? You see? Nagdaragdag ba siya? Ano ibig sabihin?
Ito po yan. A false pastor always, a false pastor always makes salvation more difficult than it is. Yan ang kadalasan. Pinahihirap niya yung simpleng paraan ng kaligtasan. Are you with me? Pinahihirap pa. Okay? Hindi sapat na ikaw ay tumanggap. Kailangan ka mabudismuhan para kumpleto ang kaligtasan mo. Amen? Amen? Ano pa? Ang sabi ng Bible, manampalataya ka. Okay? Alam mo, ibig sabihin niya, i-commit mo, isuko mo ang sarili sa Diyos para maligtas ka. Nasaan sa Bible yun? Amen? Ipangako mo sa Lord na mamumuhay ka na para sa Kanya. Didedicate mo sa mo. Ganun ba ang tulong ng kaligtasan? Ano ba siya? Kaya nga, beware of pastor who makes salvation more difficult than God does. Kaya kung minabagay sa inyo, ito, maging kaingat tayo dito, ha? Kasi, may mga nakakausap ako worker ng ibang church. Dahil, duda nga ako kung saved, sabi ko. Magrituro ko, alam mo, ako yung nagpunta dito, no? Hindi para gawin kang baptist, pagka wala kung walang religion na nakakapagligtas kahit baptist. Alam mo, sagot madalas. Totoo po, Pastor. Totoo yan. Ang mahalaga ay what? Relasyon. Now listen carefully. Ano sabi? Ano mahalaga? Ang mahalaga relasyon. Anong relasyon? Ito simple na. Ano ba ang kailangan ng tao? Salvation o relation? Ano ba mahalaga? Ano ba ang kailangan ng tao? Salvation o relasyon? Ano mahalaga? Salvation. Kapag may salvation, relasyon. Yung relationship, discipleship na yun eh. Alam mo ba? Salvation. Okay. Alam niyo na sino nagpauso nun? Ha? Okay, itong mga J.I. dito kasama ni Joel Osteen. Sila po yan. Ha? Okay? Sabi ni Joel Osteen, in order to have a relationship with Christ, repent of sin, ask Jesus into your heart, ask Him to wash us off clean, make Him the Lord of your life. Para daw magkaroon ka ng relasyon. Ito mo. False gospel yun. Maliwanag ba? Ano mo sabi niya para maligtas? Pagsisihan mong lahat ay iyong kasalanan. Papasukin mo sa puso. Hiningin mo sa kanya, hugasan kanya sa iyong kasalanan. At gawin mo siyang Panginoon at iyong tagapagligtas. Yun ba ang gospel? Hindi yung gospel. Don't forget that when you become born again, na ikay maligtas by faith in Christ Jesus, nakikinig ka sa akin, you are, nung ating tinanggap si Kristo, nung ating siyang tinanggap bilang Savior, si Jesus, tayo po automatically ay nagkaroon ng relasyon kay Jesus. The very instant na tayo pinanampalataya. Kaya nga, pag sinabi mo that you need relationship with Christ, hindi ito accurate na statement. Maliwanag ba? Ulit ko, we need salvation in order to escape eternal punishment. Not relationship. You follow me? We need what? We need salvation, okay, in order to escape eternal punishment, not relationship. Understand? Kaya nga, how to know kapag ang Apostle Paul does he add to salvation? Okay.
Kaya nga, kapag talagang tinatawag ka ng Lord na maging pastor, matuwa ka. Nagtitiwalaan ka niya. Amen? Pero maging maingat tayo. Tayo mga member, no? Okay, sa pag hindi na yan, kapag sila talagang pastor, ay totoong pastor, hindi mo mabagit na ating titignan. Amen, Christian? Amen? Amen? And then read the book, read the Bible. Maging marunong ka sa Word of God at sa kalamalan, huwag tayong madaya ng kaaway. Amen? At talagang sapat tayo makapagturo at higit sa lahat, nakakapagbigay tayo ng warning sa ibang mahina pa ang pananampalataya.